Magandang hapon po sa inyong lahat. Hello? Hi? May mga taong immature. Naintindihan nyo mga bata? Batang isip. Immature. At mayroong mga tao ring mature. Tumanda na ang isip. Isang palatandaan ng isang taong immature ay siya ay laging may pagkukuha para sa sarili. Kuha ng kuha. Akin yan, akin yan, akin yan. Kapag ganyan tayo ay immature dahil ang sarili lang natin ang ating iniisip. Subalit, ang palatandaan ng isang taong mature ay siya lagi ay may pagbibigay mula sa sarili. Ang para na nga sa kanyang sarili, ibinibigay pa. Tama? O sinong halimbawa niyan? Bigay ng bigay. Kahit para isusubo na lamang niya, ibibigay pa. Mga nanay lang. Yung mga magulang. Di ba? O sino naman yung kuha ng kuha? Mga anak. Tama? Kaya immature pa kayo no? Kuha kayo ng kuha. Mami, saan yung baon ko? Di ba? Pero kailangan ninyo muna yon dahil mabata pa kayo, no? Kuha muna ng kuha. Pag tumanda na kayo, bigay ng bigay. Ngayon, kaugnay dito, ang isa sa mga aral na ipinararating ngayong linggo, ika-32 linggo sa karaniwang panahon ay pagbibigay ng mula sa sarili at pagkukuha para sa sarili. Una, yung pagbibigay ng mula sa sarili. Sa unang pagbasa ba, mayroong sinasabi tungkol sa pagbibigay ng mula sa sarili? Very good. Sino yung may pagbibigay ng mula sa kanyang sarili? Very good. Marunong babaeng balo. O ano bang binigay niya? Ang ibinigay niya ay yung niluto niyang tinapay na gawa lamang sa arina at langis. Di ba? Na isusubo na lamang sana nila ng kanyang anak bago sila mamatay dahil araw noon ng tagutom. O kanino niya binigay? Kay Elias, na unang hiningi niya ay tubig. Pero grabe yung pahabol niya. Pahabol naman ng tinapay. No? Anong naging sukli ng pagbibigay na ito? Anong kapalit? Yung balong babae ay hindi na nauubusan ng arina at langis. So, ibig sabihin, kung tayo ay mapagbigay, mananagana tayo sa biyaya ng Diyos. Amen?
Di ba, yan lagi ang naririnig natin, maging mapagbigay ka. Dahil lalo kang biyayaan ng Panginoon. At ito ang pruweba na talagang kung mapagbigay tayo, biyayaan tayo ng Diyos, gaya ng nangyari sa babaeng balo. Sa ikalawang pagbasa naman, mayroon bang sinasabi ng alin? Mayroon bang sinasabi tungkol sa pagbibigay ng mula sa sarili? O sino po yon? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kita mo? Ang ating Panginoon mismo. Pero, yun ay hindi lang pagbibigay mula sa sarili, kundi pagbibigay ng buong sarili. Dahil inialay niya ang kanyang sarili bilang hain. Sinakripisyo niya ang buhay niya sa krus para sa ating lahat. O ano naman yung naging kapalit? Pagpapawi, very good, pagpapawi ng kasalanan ng tao. Kita ninyo, yung kapalit hindi para sa Panginoon, kundi para sa atin. Di ba? Paminsan, pag magbibigay kayo, hindi umaasa kayo ng kapalit, kundi ang kapalit ay maibibigay sa iba. Amen po ba? At sa Ebanghelyo ba, ayon kanino ang Ebanghelyo ngayon? Ayon kay San Marco. O mayroon bang pagbibigay ng mula sa sarili? Sino naman? Babaeng balo na naman? O, talagang babait ng mga babaeng balo, ano? Mapagbigay. O ano naman ang binigay niya? O, itong mga anong altar boys? Anong ibinigay niya? Jacob. Dalawang kusing, katumbas ng isang pera, at yun ay ang buo niyang ikabubuhay. Dahil siya isang dukhang dukha. Hamakin mo, ang buo niyang ikabubuhay, ibinigay pa niya sa Panginoon. Hindi po ba? Ang iba nagbigay yung hindi na nila kailangan. Pero siya nagbigay ng kailangan niya para mabuhay. Amen? So anong naging kapalit? Nalugod ang Panginoon sa ginawa ng babaeng balo. Kaya pinuri siya sa harap ng kanyang mga alagad. Na parang sinasabi, ito ang halimbawa ng isang tunay na pagbibigay. Kaya dito maliwanag na sa ating pagbibigay ay mayroong kapalit. Anumang pagbibigay ang mayroon po tayo. Ang kapalit ay maaring para sa ating sarili o ang kapalit ay para sa iba. Ikalawa, pagkukuha para sa sarili. O sa aling pagbasa naman natin ito? Sa Ebanghelyo, ayon kanino? Ayon kay San Marco. O sino naman ito may pagkukuha para sa sarili? Very good. Yung mga iskriba. Ano bang pagkukuha na mayroon sila? Mayroon silang tatlong pagkukuha. Una, pagkukuha ng pansin. Di ba? Pagkukuha ng atensyon.
Kaya anong ginagawa nila para mangyari yon? Nagdadamit sila ng kakaiba. Di ba sabi diyan sa Ebanghelyo, mahabang damit. At ano pa yung ginagawa nila para makakuha ng pansin? Gusto nilang pagpugayan sila sa liwasan. Okay? Pangalawa, anong pangalawa? Pagkukuha ng importansya. Na sila ay importanteng tao. Kaya ang kinukuha nilang luklukan sa mga sinagoga, ito yung mga simbahan ng mga Hudyo, anong pinipili nila? Yung reserved seat para sa mga VIP. Very important person. At ganoon din sa piging. Ang mga upuan para sa mga VIP. Pangatlo, very good. Ang pagkukuha ng kabuhayan ng mga babaeng balo. Babaeng balo na naman, no? Hanggang, hindi lang yung pagkukuha niya, na hanggang maubos. Kita ninyo, itong mga iskriba, kaya sabi nga ni Lord, mag-ingat kayo sa mga iskriba. Ngayon, nasabi natin sa simula ng humiliya na ang isang palatandaan ng isang taong mature ay mayroong pagbibigay mula sa sarili. Palatandaan naman ng isang taong immature ay ang pagkukuha para sa sarili. Ngayon, ang tanong ko ito, sa mga pagbasa, sino-sino ang mga mature? Very good. Babaeng balo. Saan yun? Sa unang pagbasa. At sa Ebanghelyo. Mayroon pa ba? Ang Panginoong Jesus. Di ba? Sa ikalawang pagbasa. O sino naman? Yung mga immature. Ang mga iskriba, dahil kuha sila para sa sarili. So, mga kapatid, itong hamon sa atin, sana tularan natin ang mga babaeng balo at ang Panginoong Jesucristo at hindi ang mga iskriba para tayo ay hindi immature, kundi mature. O gagawin ba natin? Amen ba?